naman po natin sa The Foxtecc app is yung transactions. So, makiklik nyo po siya dito sa second tab sa icon sa baba. Okay, so meron tayong two windows ng transactions. Si e-load and cash in transaction ay magkasama. And then, magkahiwalay naman po yung bills payment logs o yung mga payment natin sa billers. Then, next natin is yung top-up logs and then yung inventory balance logs. So, iisa-isahin po natin yan. So, dito muna tayo sa e-load and cash-in transactions. Okay, so dito sa graph natin, makikita natin total consume and total sales. Makikita nyo rin po yung kanyang pecha. So, mafi-filter nyo rin po siya. Click filter. Ayan. Kung halimbawa, marami kang bendo, pwede mo siyang ma-filter. Or pwede mo rin siyang ma-filter using the dates. Ayan po. So, sa app, pwede nating makita to. Pero kung gusto mo ng mas comprehensive, meron siya sa site. Kasi pati yung oras po, ma-filter natin. Ayan. So, yun yung sa filter. And then, sa baba naman po is yung history. So, dito po makikita nyo kung successful siya o failed. So, for example, ito, successful. Siya ay nag-load promo ng GCash 100. So, kung mapapansin nyo, ang amount niya is 102. 100 yung cash in, 2 pesos yung service charge ni The Fox. And then, sa earnings naman is 5 pesos. So, ito na po yung kinita natin. So, magkano kaya yung total na hinulog ni customer? So, 102 plus 5, 107 yung hinulog po ni customer or 107 yung hiningi ni machine para i-process po siya. So, pag successful naman po, nakalitaw sa kanya is completed and remarks naman po is NA. So, may makikita rin po kayo ditong clear credits. So, in case lang na gusto nyong burahin yung kanyang sukli, is pwede po nating i-clear dito sa ating The Foxtecc app. So, check naman po natin itong failed. Ano kaya itong failed? Ito. So, for example, nag-GCash ulit siya ng 100. Pero, ang remarks natin ay failed dahil temporarily unavailable. So, hindi natin ito may iwasan na may oras na naka-down ang ating system. Pero, yung credits naman po ni customer ay nakasave. So, pwede niya pong ulitin yung kanyang transaction ng ibang oras. So, for example, ito, si 0994-813, yan. Nag-failed siya ng 11:19. Pero, inulit niya yung transaction niya ng umaga. Nag-complete na siya. So, halimbawa naman po, nagda-down po si server, automatic naman po siyang babalik. Hindi na po natin kailangan, wala na po tayong dapat galawin sa bendo kasi automatic naman na po, na-okay na siya. So, ito lang, tong oras na ito, I think, parang scheduled maintenance talaga to, tong oras na to. So, kaya siya failed. Pero, nung binalikan na po ni customer ng umaga, nag-success na po siya. Hindi na po siya naguhulog ng panibago kasi yung failed niya dito, nung kagabi, is nakasave po yun, yung hulog niya. So, pagbalik niya ng umaga, diretso, reprocess na lang po. So, iba-ibang reason din po or yung mga common reason ng failed natin. So, may another discussion po tayo doon. Okay. So, yan po yung sa e-load and cash in. Next naman natin is sa bills payment logs. So, eto, for example, may isa lang tayo dito. Click natin drop down. Kung ano yung biller, makikita natin yung account number, yung pangalan, then yung amount. And then, magkano yung nabawas. Diba katulad nung na-discuss ko nung nakaraan, kapag biller, ang fee natin is 12 pesos. So, magkano yung tubo natin? By default, 10 piso. Pero kung in-adjust nyo po siya, depende po kung magkano yung in-adjust nyo. Dito naman tayo sa top-up logs. Sa top-up logs, yung kung magkano yung ipinasok natin kay The Foxtecc. So, may record din po si The Foxtecc kung anong araw, kung anong oras kayo nag-top up, yung amount ng tinop up nyo, and kung saan, sa remarks naman po is, nandoon kung saan kayo nag-top up. Then, nandyan din yung status niya if completed, if pending, or if failed. So, nandyan din po. Alam niyo yung reason. Then, next naman natin is inventory balance logs. So, ito naman po, in case na yung mga conversion lang. So, kung mapapansin nyo,
Yan, kung mapapansin nyo po ay, yung conversion natin is ito. So, di ba dalawang wallet po yan? So, kung gusto mo, kunyari, yung sa cash in mo, ililipat mo yung ibang funds mo. Yan, lipat natin ibang funds. Yan, yun na yun. Malilipat na siya sa kabila. Ayan, so October 21, yun na yung nilipat nating funds. So, pati yung conversion natin ay may logs na rin po. So, yan yung laman ng ating transactions.